Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Isaiah 28, verse 29. Praise the Lord. This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. Yan. So, ito yun na dumating sa buhay natin ang Panginoong Diyos, which is wonderful in counsel and excellent in working. Ibig sabihin yan, pag magbigay ang Diyos sa atin ng counsel, may kasama itong working. Ano ang work sa kanyang counsel? Walang iba. Deliverance, salvation, for our victory, for our assurance, for our safety. Hindi tayo mapapahamak. Kaya napakadakila ng buhay na Diyos na lumalang sa langit at sa lupa na nandyan sa Kanya yung wonderful in counsel and excellent in working. At pasalamat tayo dahil malapit na natin itong i-celebrate yung kapanganakan ni Lord Jesus Christ. Dahil anong sinabi dyan sa Isaiah 9:6? Praise the Lord. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yan. Yun na yung prophecy na isang bata na isisilang. Sinasabi dito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isa dito yung Counselor. Praise the Lord. Ito kasing nagbibigay sa atin ng counsel. Meron kasing mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang desisyonan kung anong dapat nating gagawin. Katulad na lang itong vaccine. Hindi ako makadecide niyan kasi sa sobrang raming mga news na maging sumbi ang tao, maraming namamatay, maraming napapahamak. Kung magbabase ka doon, sigurado talagang matatakot ka. Pero nung naghingi tayo ng counsel kay Lord Jesus Christ, kaya pasalamat tayo dahil yung counselor na ito na ipinanganak doon sa Bethlehem, sumasa atin. Nandito siya sa atin. Yung counselor na yan, kailangan natin siya. Praise the Lord. Paano na lang kung wala siya? Para tayong mga bulag na lumalakad na hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya nga isa ang pangalan niya o isa ang matatawag siyang He is the same yesterday, today, and forever. Noong unang panahon, ang hirap kaya ng buhay ng mga anak ng Diyos kung wala ang Diyos sa kanila na nagbibigay ng counsel. Ano ibig sabihin yan? May mga bagay sa buhay nila na ang hari mismo hindi makapag-decide kung gagawin nila o hindi. Lalot na yung gera, lalot na yung pakikibaka. Anong ginagawa nila? Humihingi muna sila ng counsel sa Panginoon. Kung papayagan ba sila sa move na kanilang gustong i-move. Humihingi sila ng counsel sa Panginoon. At pag ang Panginoon nagbigay sila ng counsel, He is excellent in working. Praise the Lord! Hindi pwede kung ano yung counsel ng Diyos na inuutos at pinapagawa sa kanila as the answer of their query. Yung bang sagot ng kanilang tanong sa Panginoon, anong gagawin namin?
Hindi pwede na ano yung sinalita ng Diyos, tapos walang excellent in working. Okay, palagay natin, sabi ng Diyos, sige, go. Fight against your enemy, and I will deliver them into your hands. Tapos ang resulta, sila ngayon ang namatay sa kamay ng mga kaaway. Saan doon ang excellent in working? Wala. Palpak. Oh. Pero ang Diyos, pasalamat tayo dahil nandito siya sa atin. The moment we ask counsel, He answer us. Praise the Lord. The moment we ask counsel, He will give us the answer. Then, accompanied excellent in working. Papatunayan niya ng ating Panginoong Diyos. Bibigyan niya tayo. Ibig sabihin niya, itong vaccine ngayon, hindi pa ito yung mark of the beast. Dahil sa pandemic, gusto lang ng gobyerno natin ma-minimal ang damage at kung maari, ma-immune. Para bang noon, bago pa dumating yung polio, naka-create sila ng vaccine. Bago dumating ang malaria, nag-create sila ng vaccine. Bago dumating kung ano-ano pa dyan. So, para meron kang panglaban. So, hindi pa ito. Kasi nagbigay ang Diyos sa atin ng counsel. For the sake sa inyong trabaho, papayagan ko kayo at hindi kayo mapapahamak. Walang epekto na masama. Kung sakali mang merong tinatawag na hinalo, malay mo, sa 1 million na vaccine na yan, merong mga tinatawag na depopulation, pambawas ng populasyon, o baka makasama ka doon. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, proteksyonan ko kayo. So siya yung nag-guide sa atin. Siya yung nagli-lead sa atin. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Moses. After Moses, ganon din ang ginawa niya kay Joshua. After Joshua, ganon din ang ginawa niya sa mga successors. Importante yung counsel ng Diyos. Importante yung Diyos na sumasama sa atin. At importante sumasagot siya kung anong hinihingi natin. Praise the Lord. Basahin natin. Numbers 27, verse 21. Praise the Lord. And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the Lord. At his word shall they go out, and at his word shall they come in, both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. Tingnan mo, sa counsel ng Panginoon na hinihingi ng priest, which is Eleazar, which is requested by the king. They will go out by the counsel of the Lord. They will come in by the counsel of the Lord. Ibig sabihin yan, mag-move out sila according sa counsel ng Panginoon. Magbalik sila according sa counsel ng Panginoon. Pag sabi ng Panginoon, magwagi kayo sa inyong pupuntahan, magbalik kayo na matagumpay. Mangyari yan. Lahat kasama ang kongregasyon, lahat lumakad kayo sa counsel ng Panginoon. Praise the Lord. Ganon ka-importante. So ganon din sa buhay natin. Naalaala niyo yung panahon ni Marcos tsaka ni Cory Aquino. Sa panahon pa ito ni Pastor Samuel Algabre, nagkaroon ng snap election. Pag sinabing snap election, for the benefit of the doubt of the people of the Republic of the Philippines, kung talagang yung tinatawag na sino talagang gusto nilang mag-handle sa government. So nagkaroon ng snap election. Kaya nga snap Yung bang parang snappy ba? Biglaan. So, ang revelation ni Lord Jesus sa atin at that time, huwag kayong bumoto. Boycott kayo. Hindi dahil sa mga leftist, hindi dahil sa mga
incumbent, hindi dahil sa mga opposition, hindi. Ang sabi ni Lord Jesus, useless ang maging boto ng tao. Kaya wag na lang kayong bumoto. Paano naging useless? Election yan eh. Afterwards, sumunod tayo, di tayo nagboto, yun ang instruction ni Lord Jesus Christ. Afterwards, useless nga ang boto ng mga tao. Bakit? Comelec proclaimed Ferdinand E. Marcos as a winner. NAMPREL proclaimed Cory Aquino as the winner. Oh, useless yung boto. Walang tinatawag na legit kung sino talaga ang paniwalaan ng mga tao until such time nagkaroon ng revolusyon. Hanggang naalis, kinuha na lang ng Amerikano kasi ilulusubin na yung Malacanang, isave na lang yung life ng Ferdinand E. Marcos, the late. Useless ang boto. Tama ang instruction ni Lord Jesus sa council niya. Praise the Lord! So, ganon din ang mga children of God. Napakahirap kaya kung wala ang Panginoon. Saan tayo pupunta? Kanino tayo hihingi ng counsel sa mga bagay na mahirap para sa atin desisyonan? Kaya basahin natin Numbers 27:17. Praise the Lord. Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not as sheep which have no shepherd. Yan, He is our shepherd. Ayaw ng Diyos na maging katulad tayo sa mga kawan o mga tupa or flock na walang shepherd, na walang mag-lead sa kanila palabas, walang mag-lead sa kanila papasok, walang mag-lead sa kanila anumang gagawin nila. Kaya napakapalad natin, we got this shepherd na siyang nangunguna sa ating mga yapak. Praise the Lord! So Jesus Christ is not just a matter of a sort of a story that He was born, but Jesus Christ is really here with us. Kasama siya sa atin. And He will be with also to any people of the world na maniwala at mag-obey, magpakabanal, magpakatuwid. Walang hinihirang ang Diyos na tao sa buong sanglibutang ito. As the gospel of the kingdom of God is being preached, lahat ng mga tao has the privilege to believe, to obey, to be guided, to be led by God. Kaya pasalamat tayo, isa tayo na nakaangkin sa privilege na yan, sa pagpunta ni Lord Jesus sa sanglibutang ito, that He is our counselor. Praise the Lord! Siya yung nagbibigay sa atin ng counsel. Kaya, alam niyo si Jehoshaphat, kailangan niya rin ng revelation, kailangan niya rin ng counsel ng Panginoon, kailangan niya rin ng guidance. Kaya humanap siya ng prophet, na prophet upang magtanong sila sa Panginoon. Basahin natin yan. 1 Kings 22 verse 7. Praise the Lord. And Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord besides, that we might inquire of him? Yan. Ibig sabihin yan, ito si Jehoshaphat. Merong faith sa Diyos. Na tanging ang Diyos lang na matatanungan niya na magbigay sa kanya ng tamang direksyon. Samantalang ito si Ahab. Allergy siya mag-ask ng revelation or counsel sa Panginoon by the prophets. Bakit? Sabi pa niya kay Jehoshaphat, sabi ni King Ahab, ayaw ko na mag-ask ng revelation sa Panginoon by His prophet. Kasi mga pahayag niya about sa akin, hindi ko nagugustuhan. Hindi daw pabor sa kanya yung revelation, yung counsel ng Diyos pag mag-ask ng
revelation sa propeta ng Diyos. Sabi naman ni Jehoshaphat, do not say so. Huwag kang magsabi ng ganon. So, ibig sabihin yan, hindi porki mag-ask tayo ng guidance sa Panginoong Diyos, magpabaya na lang tayo sa ating buhay. Kinakailangan din tayo maging worthy, maging deserving, na paboran ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang nilalapitan natin na Diyos, righteous yan, banal yan. Eh bakit ang revelation niya kay Ahab is different with Jehoshaphat? Bakit para kay Jehoshaphat maganda? Bakit para kay Ahab hindi maganda? Conforme yan sa ating ginagawa sa mata ng Diyos. If you are doing evil in the eyes of God, never siya magkampi sa iyo. Never siya magsama sa iyo. Pero kung gumawa ka ng mabuti, mag-ask ka sa Kanya ng counsel, sigurado yan. Papaboran ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Kaya kahit ang Diyos, kahit ang ating Panginoong Hesukristo nagpakatawang tao, and all men might come unto Him and ask for counsel, mag-ingat din tayo. Gagawa din tayo ng tama sa Kanyang paningin para papanigan tayo at sasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Wag nating sabihin na kung ano yung mga revelations ni Jesus Christ dito. Tapos kung nagpabor sa isang tao, wag mong sabihin may favoritism si Jesus. No. Conforme yan sa tao na nakita niya. Wag niyong sabihin na nag-reveal si Lord Jesus sa isang tao which is against. Against ba yung revelation? Hindi favorable, kundi negative. Huwag kang mag-question. Kasi, conforme yan sa ginawa ng tao. Kaya nga, pag magsabi ni Lord Jesus Christ, gagawa pa ang taong ito ng hindi maganda, wala nang as revelation, kick out na. Naalala niyo yan? Sumunod lang ako. Yun ang counsel ng Diyos eh. Praise the Lord. Naalala niyo sa buhay ni Tim? Oh. Before that, nag-text sa akin ng mga membro, Pastor, maraming panaginip dito. Warning sa kanya, pati yung asawa niya na naginip, sinabihan siya, ayaw niyang magpakumbaba. Ayaw niyang mag-acknowledge, ayaw niyang mag-angkin. O di, mahal pa rin siya ng Diyos. Dahil binigyan siya ng warning, he disregard the warning of the Lord. Anong nangyari? Hindi na maganda. Magiging greater damage ang mangyari if we let these things continue. Kaya, yun. I rather obey the counsel of God rather than our friendship sa tao. Ang Diyos pa rin ang masunod. Praise the Lord! Ganon. Ay kung si John Tungkol ni-restore ng ating Panginoong Diyos, you cannot question that. Nakita yan ng Panginoong Diyos ang kanyang pagsisikap after 15 years, I think. 18 years. Ay samantalang yung isa sa Mindoro, nasa daan pa lang kami, humihingi na makabalik siya. Hindi pa ako nakarating sa Davao, Pastor, pabalikin mo na ako dyan sa... Ano ka? Wala kang pagpakumbaba. Wala kang yung dapat magkaroon ka ng sacrifice na magsisi ka. Hindi mo ba alam yung iba ng mga kapatiran natin na nadulas din? Before nakabalik sila, it took years. Tiningnan mo na ng Diyos ang kanilang pagpakumbaba, pagsisisi. O kaya, ang Diyos, yung counsel niya, perfect yan, excellent in working. Praise the Lord. Who am I not to welcome Him back? But let us always base on the counsel of the Lord. Hindi sa atin.
Or else, tayo na nangungulong. Tayo na ang naglilid. Hindi man tayo naglilid dito. It is the Lord. Ayaw niya na without shepherd tayo. Kailangan siya, si Lord Jesus Christ, ang Panginoong Diyos ang mag-lead sa atin. Praise the Lord! Kaya, yun. Ang revelation ng Diyos kay Ahab, sige, punta ka sa mga kaaway mo. Hindi ka makabalik na buhay. Nagalit si Ahab sa propeta. Sabi ngayon ng propeta, kung hindi ako ginamit ng Diyos na magpahayag about that, makakabalik ka ng buhay sa lugar na ito. Hindi na nakabalik. Praise the Lord. Kasi prophet man siya ng Diyos. Counsel man ng Diyos. Bakit? Ay dahil sa kasamaan ni Ahab. Imbis magsisi, nagdagdag pa ng dagdag ng kasalanan. Yan ang nangyari. Kaya, ganon. Lagi nating isipin, tandaan, mag-ingat po tayo. Praise the Lord. Kaya, yun ang pinaka-the best sa lahat na na-experience ko dito, kasama ninyo, Davao Congregation in all the entire churches of the Holy Place, na hindi tayo walang counselor dito, may counselor tayo. Meron tayong mighty God, the everlasting Father, wonderful counselor. Siya yung nagka-counsel sa atin. Yung mahirap na hindi natin kayang desisyonan, sabi ng Diyos, whatever things too hard for you to judge or to decide, bring it to me, and I will do the solution. Ako ang gagawa ng paraan. Ako ang gagawa, ako ang magde-decide. Praise the Lord. Basahin natin yan. Deuteronomy 1:17 and 18. Praise the Lord. Ye shall not respect persons in judgment, but ye shall hear the small as well as the great. Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. And I commanded you at that time all the things which you should do. Yes. Tingnan mo yung kinuha ni Lord Jesus si Pastor Samuel Algabre. Hindi alam ng Davao Congregation kung magpatuloy pa ba itong holy place. O sino ang nagbigay ng instruction. Walang nag-ask ng revelation. But it is Jesus Christ Himself who do the instruction. O di na ano tayo, na guided tayo, na preserved tayo. Lalo pang dumami ang niligtas ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Ganun po ka-importante ang Panginoong Hesukristo na nandito sa atin. Hindi lang figure lang siya o ano lang siya, yung parang kasaysayan lang, hindi. He is really our counselor. Siya talaga yung nagbibigay talaga sa atin ng instruction sa lahat nating gagawin. Pagsabi ni Lord Jesus, tapos na ang gawain na pinapagawa ko sa aking alagad na si Samuel Algabre Sr. Anong nang nasabi ng Davao Congregation? Lord, praise the Lord. Yung pala ang will mo sa Kanya. Kunin mo na siya, papahingahin mo na siya, kahit wala ka na ipagawa sa Kanya. Tapos na. So be it, Lord. O di natanggap ng Davao Congregation. Ay kung walang counselor natin, magwatak-watak tayo, magkanya-kanya tayo. Tapos nagbigay din siya ng instruction kung sino magpatuloy magpakain sa mga kaluluwa na iniwan ni Pastor Samuel Algabre, because God is the God of order. Ngayon, naranasan ko rin ang mga decision making na it's too hard for me. It's beyond my capability. It's beyond my authority sometimes. Na sa Diyos lang nanggagaling ang discretion, judgment. O di ba nag-aas tayo? At kailangan talaga tayo mag-behave sa Kanya. Matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-easy-easy. Huwag tayong mag-disobey sa Kanya. Kasi kahit kami yung nag-initiate, mag-ask ng revelation kung ano yung gusto nating i-ask. Pag disobedient ako at kasama ninyo, kayo rin, hindi tayo sasagutin ng Diyos. Praise the Lord? Hindi. Maubos na lang yung oras natin mag-ask ng revelation. There is no, or there will be no revelation. Basta
magalit ang Diyos sa atin. Kaya mag-ingat tayo. Huwag natin itong isi-isihin. So we are so blessed because the moment we ask, He answer us. Meaning to say, we are in the right track. So we have to maintain our obedience. We have to maintain our holiness. We have to maintain the righteousness of God na ating iniingatan sa buhay natin. Let this be preserved until the end. Praise the Lord! Kailangan talaga natin ito. Kaya, tingnan mo si King Saul. Nag-disobey. Mag-ask siya ng instruction, hindi naman niya sinusunod. What for? Nag-ask ka na ng counsel sa Panginoon, hindi mo naman din susundin, ikaw pa rin ang masunod. Kaya nung nag-ask na siya ng counsel sa Panginoon, hindi na sumagot ang Panginoon sa kanya. Basahin natin yan. 1 Samuel 28, verse 6. Praise the Lord. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Yan. Oh. Tingnan mo. Nung nagsangguni si Saul, King Saul, sa Panginoong Diyos, hindi siya sumagot. Ni kahit panaginip, hindi na siya pinapahayagan. Kahit by Urim nor by prophets, wala ng salita ang Diyos. Kaya napilitan si King Saul pumunta sa witchcraft. Doon na siya sa witchcraft. O, di ba? Kahit lumapit siya sa witchcraft, hindi pa rin yung naging daan na maligtas siya. Kasi hawak pa rin ng Diyos ang lahat. Kaya sa buhay natin, itong mga aral sa Biblia, huwag natin itong kaligtaan. We are so blessed that because the moment we ask God's counsel, instruction, revelation, He always answer us by His prophets, sa kanyang mga, by vision, or sometimes dream, or by prophecy. To God be the glory. Praise the Lord! So, kailangan natin i-maintain ito. Naalala niyo yung panahon ni Joshua? Na ang sabi ng Diyos, patayin niyo lahat ang kaaway ninyo para hindi sila maging sagabal sa inyong pagsunod sa akin. Kasi kung di niyo yan gawin yan, mahawaan kayo sa kanilang mga kasamaan, kasalanan, ungodliness, worldliness, being worshiper of idols, maano kayo, makontaminate kayo. Nung narinig na ng mga kaaway na palapit na si Joshua, nagwais yung mga tao doon. Sabi nila, sigurado mamamatay tayo nito. What if magwais tayo? Ano magwais? Gamitin nila yung utak nila. Kunwari, hindi tayo taga dito. Kunwari, hindi tayo people of this land. Kunwari, tagalabas tayo. So what is the proof? Maghanap tayo ng mga tinapay na nag-mold na. Hanap tayo ng bottle of wine na broken dahil sa tagal na. Yun. Pinakita nila kay Joshua. Pinakita sa mga elders. Proof na kami hindi taga dito. Taga malayo po kami. Tingnan mo, nag-mold na sa layo ng aming biyahe. Tingnan mo yung bottle of wine, broken na dahil masyado nang matagal. Hindi man sila nag-ask ng counsel sa Panginoon. Afterwards, nanumpa sila, no? Okay, ganun pala. Sige, sabi ng mga wais. Sige na, manumpa na kayo sa Panginoon. Hindi kami papatayin ninyo. Tingnan mo, malayo talaga kami. Totoo yan. Manumpa sila. Nag-pledge sila sa Panginoon na hindi na sila patayin. Pagdating doon sa unahan, taga doon lang pala. 3 lugar yon. Sabi ng mga elders, hindi na natin sila mapapatay. Because of the oath we have done before the Lord. Maging sin ito sa atin. So, hindi naman nila mapapatay. Sabi na lang sila, sige, Joshua, gawin na lang natin itong tig-igib ng tubig sila. Gawin na lang natin ito silang tigkuha ng kahoy. Gawin na lang natin ito silang laborer. At least buhay sila.
Para kung anong gawin natin na temple, marami tayong mga laborers. At tinawag sila ngayon. Hindi na namin kayo papatayin kasi nag-take out kami sa Panginoon. So, ito na lang. Agree ba kayo? Gawin na lang kayong water boy, gawin na lang kayong tikuha ng mga kahoy, gawin na lang kayo ng mga laborers. Sabi ng mga tao, yes, pasabuhay kami. Ayun. Praise the Lord. Ano ang reason na na-deceive si Joshua? Hindi sila nag-ask ng counsel sa Panginoon bago sila nag-decide. Praise the Lord. Basahin natin yan. Joshua 9:14. Praise the Lord. And the men took off their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. Yan, hindi sila nag-ask ng counsel at the mouth of the Lord. Meron naman silang kasama na priest. Meron naman silang kasamang prophet. Bakit hindi nila pinakilos yung trabaho nila? Kaya sa buhay natin, wala tayong lusot. Dahil nandito ang Panginoong Diyos kasama natin, hindi porke kasama natin si Jesus, isi-isi na tayo, nandyan pa rin yung obedience natin sa Kanya, takot natin sa Kanya, faithfulness natin sa Kanya, so that the moment we ask counsel from the Lord, He will answer us, and He will be with us, and He will lead us sa tama. Favor sa atin. Praise the Lord! Ganun ang pinaka-importante. At least, matapos ng mabalik man si Jesus o kailan matapos yung buhay natin, meron tayong Panginoong Hesukristo. Meron tayong counselor na maggabay sa atin sa dapat nating gagawin. Kasi lalot na ngayon, no? Palapit na yung system of the Antichrist. Look at, try to go to the mall. Anong manotice ninyo? Haharangin ka ng security guard, sir, where is your QR code? You cannot buy in this store if you don't have. Meron, pasok ka. Pagdating mo naman sa ibang department, ganon din, sir, QR code. Paglabas mo, ganon din, sir, QR code. Bumabagting sa isip ko, it sounds the same situation pag mag-rule na ang Antichrist. If you don't have his mark, which is mark of the beast, you cannot go anywhere to buy, you cannot go anywhere to sell. Wala na. Pero hindi pa ito. Kasi mayroong counsel si Jesus binigay sa atin . Praise the Lord! Siya yung nakakaalam. Kaya kung ito pa, sabihin na ni Lord Jesus Christ, huwag na kayong yan na. Kaya pasalamat tayo. To God be the glory. Huwag tayong maniwala sa mga false, fake news na kumakalat sa buong sanglibutang ito. Minsan, ang iba gumagawa lang sila ng ganon to attract more viewers. For what? Money yan . Alam mo, mag-YouTube ka, vlogger ka, maka-attract ka ng maraming tao, tapos sabihin, ipasa nyo ito. Pag sinabi niya na, share this habang hindi pa nabubura. Maging maging wildfire. Ano yung wildfire? Kakalat yan. Daming viewers. Pera yan. Kaya hindi lahat dito na nasa YouTube, na porke anong sinasabi na information, magbasi ka. Saan tayo magbasi? Sa counsel of the Lord. Praise the Lord! Sa counsel of the Lord. Daming ngayon kalukuhan sa mundong ito. Hindi mo alam. Naniwala ka doon, gishare mo. Out of that, they gain from you. Money yan, pera yan. Kaya, ganun. Ang mga vloggers kasi ngayon, humahanap lang yan sila ng bago. Something new, and something that is trending, and something that is unique, something that is yung believable. Minsan, mag-quote pa yan ng Biblia. Mag-quote pa yan ng mga verses. So, saan tayo ngayon? I-compare mo ngayon sa mga ungodly people na yan, na gumagawa niyan, kaysa dito sa banal na mga lingkod ng Diyos. Banal na Diyos, na nagbibigay sa atin ng right counsel. Praise the Lord!
Ngayon, may mga tao na ayaw sa counsel sa Panginoon. Bakit? In the first place, unworthy. They are not believer and obedient to that God. Wala sila makukuha. So maging rebellious sila. Saan sila pupunta? Pupunta yan doon sa mga malalakas na mga puwersado na mga bansa o malalakas na puwersado na mga grupo. Wala tayong escape. Pag hindi tayo lumapit sa Panginoon ng totoong buong puso at mag-submit tayo sa Kanya, sa kabanalan, sa katuwiran, sa obedience dyan sa Kanya, para sasamahan tayo. Pag hindi natin ginawa yan, mag-disobey pa rin tayo. At anyway, meron naman tayong mapupuntahan na mga matitake refuge natin dyan. Marami namang malalakas na mga tao sa sanglibutan ito ng mga grupo. Hindi yan. O obra. Kahit gawin pa natin yan. Kaya isa lang ang direksyon natin, ang Diyos lang. Manatili tayong obedient, faithful, mag-ask tayo ng counsel, ibibigay niya sa atin. Ida-direct tayo, ililid niya tayo, hindi niya tayo ipapahamak. Tingnan mo yung mga tao dito na nagrebelde. Gumawa din sila ng paraan, pero wala, hindi naging kapakinabang. Basa. Isaiah 30, 1 and 2. Praise the Lord. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with the covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin, that walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Yan! Tingnan mo. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me. Kumukuha sila ng counsel, pero hindi naman sa Panginoon. Saan? Siguro sa astrologers. Kanino pa? Sa mga witchcraft. Kanino pa? Sa mga managna, magikiro. Tingnan mo yung Egypt. What was the environment of Egypt when Moses went Egypt para bigyan ng kalayaan ang children of Israel? Di ba nandun yung magikiro na met niya? Kaya that is not of the Lord. Kaya sa Egypt, maraming pupunta sa Egypt. Nandyan yung magikiro, nandyan yung mga astrologers, kung sino-sino pa. Doon sila nagtatrust. Pero walang magawa. Nagdagdag sila ng kasalanan. But not of my spirit. They cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. That walk to go down into Egypt, doon sila nag-take refuge, and have not asked at my mouth. Hindi nga nagpaalam sa Panginoon, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. See? Kaya, malapit lang yung Egypt dito. Ibig sabihin, marami mga magikiro dyan, naghihintay lang yan. Kailan tayo pupunta doon? Huwag mo nang puntahan yan. Dito tayo sa Panginoon. Praise the Lord! Mag-ask ng counsel. Basa pa, Isaiah 31 verse 1. Praise the Lord. Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yan. Tingnan mo. Kawawa. Ang pumupunta sa Ehipto for help, at nananalig sila sa mga kabayo, sa mga karwahe, dahil marami. Sa mga horsemen, yung mga magagaling talaga magdala ng horse, because they are very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Kaya, alam mo nung nabasa ko itong mensahe ngayon, sabi ko, Lord Jesus, how blessed we are. Gaano kami kapalad. Alam niyo yung pagsubok noon sa mga nakaraan, di ba nag-reveal si Jesus, pagsubok ito sa inyo. Huwag na kayong Pag sinabing pagsubok,
That is real. Pagsubok talaga. Count it. Consider it as what He said. Then, what is the lesson? Avoid it. That's all. Bakit? Kaya kung hindi nangyari yun, baka mayroon pang malaki pa na darating na mas malaking damage. Baka hindi na tayo makatayo. Baka hindi na tayo baka wala na tayong say. Counsel of the Lord yan. Praise the Lord. Kaya pasalamat. Anong nangyari ngayon? Dahil meron tayong counselor. Dina-hold tayo. Na-preserve tayo. Look at our lives. Naging miserable ba tayo after that? Wala. Na-solve ba yung problema natin? Yes. Nabayaran ba yung mga problema ninyo? Yes. Sino Si Jesus. Dahil may counsel siya eh. Praise the Lord. So ibig sabihin yan, we are so blessed. Dadaan man tayo ng turbulence, dadaan man tayo ng storm, dadaan man tayo ng boisterous wind, yung malakas na hangin, siya yung magka-calm. Stay lang tayo sa Panginoon. Diyan lang tayo matili sa Kanya. Kaya anong mangyayari doon sa mga nananalig, hindi sa Kanyang counsel? Doon sa mga puwersadong mga tao na makasalanan naman. Hindi naman Kanya. Anong mangyari? Basa. Last verse. Isaiah 31 verse 2. Praise the Lord. Yet he also is wise and will bring evil and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers and against the help of them that work iniquity. Yan. Yet he also is wise. Ito na yung Panginoong Diyos. I will bring evil. I will not call back his words, but I will arise against the house of the evildoers and against the help of them that work iniquity. Damay pa yung mga nag-help na mga worker of iniquity rin. Damayan na lahat. Kaya, therefore, we should be thankful for that child that was born, whose name, Counselor, the mighty God, the everlasting Father, Wonderful Counselor. Kaya, na-benefit natin ang kanyang pagparito sa sanglibutang ito. And He is with us. No? Kasama siya sa atin. Nandito siya sa atin. Kaya, we have to be thankful for all these things. Praise the Lord! Kaya, minsan kung isa-isahin mo yung Isaiah 9:6, sa isang word lang na pinangalan sa kanya as counselor, ang laking na yan. Impact sa buhay natin dito sa mundo. Kung wala yan, nako, sa isip ko siguro wala na. Hindi na tayo makapatuloy. Even on my part. Wala na. Wala na talaga. Pero because of that counselor, at nagsisikap tayo na maging worthy dyan sa kanya, sinamahan niya tayo, sinagot niya tayo, i-guide niya tayo. To God be the glory. Let us be thankful for God for these things. Ang gagawin na lang natin is to be obedient continuously until the end. Hindi niya tayo hihiwalayan. Tulad niyan, after this pandemic, hindi natin alam what will arise, another kind of worldwide implementation or system or law to be applied to all nations. Siyempre, magkaas na naman tayo ng guidance kay Lord Jesus. Praise the Lord. Baka maya-maya magsabi na yung batas na i-implement sa buong mundo. Alright, since the government agreed together, yung gobyerno nag-agreed, nagkaisa ang buong sanglibutan na wala ng cashless society na lahat. Even to the poorest country, i-implement na lahat yan. So, na-experience naman ninyo yung ATM, might lost, pwedeng mawala yan. Na-experience nyo naman yung kung ano-ano pa dyan. This is the most appropriate or effective. Yun na, implantation na.
sa forehead or sa right hand. Yan, medyo klaro-klaro na yan. Hindi pa tayo dumarating dyan. Praise the Lord! O, di ask na naman tayo ng revelation kay Lord Jesus Christ. Pag sabi ni Lord Jesus, bukas, wala na kayo sa mundong ito. Maghanda kayo. O di, praise the Lord! Ha. Bagay. Hindi man natin alam. Tulad ni Brad Piling. Ano mo si Brad Piling? Kaya bukas ako doon, mag-service tayo doon. Bukas tayo ng bulaklak. Natin doon, dalhin Davao Congregation. Huwag natin patagalin kasi baka ilibing na yan. Mapanosan na itong bulak. No? So, kailangan bukas, fresh pa, then mag-service ako doon kung sino makasama. Sabi ni Sister Ending, Pastor, basig ni mo kaya? O nga naman, pakilid kayo ang area. Basig ako na imong tiil. Walang po ko ningon nga kaya na ako. Ningon lang ko, I will try. Praise the Lord. Basta, I have to render service. Hindi pwede, hindi. Kailangan natin yan sila i-comfort. Kailangan natin sila bigyan talaga. Bakit? Sino magakala the last moment of his life? Nag-usap kami. Kahit sa cellphone, kasi I was driving actually at that time. Kagagaling lang namin sa service dyan sa Ladislawa. Yung pamilya na dyan namin, nagka-problema rin sila. 3 hours kami nag-spend doon. Fellowship, then Word of God, then bago kami na-release. Tumawag ngayon Sister Ending. Yung secretary ko, kasama ko yung wife ko, sabi ko, May, hold the cell phone for me. Speaker mo lang. I have to pray. Tumabilang ako sandali. Yun, giprayhan ko si Brother Piling. Narinig ko pa yung boses niya. Para bagang hindi mo akalain na mawala na siya. Tumawag na naman yung Dumoy na, Pastor, matuloy ka pa ba dito? Sabi ko, undawin na kami dyan. Pakapagod ka na. Sige lang, no problem, huwag nyo kaming alalahanin. Trabaho lang namin ito. Pumunta kami ng Dumoy. Pag uwi namin dito, mga alas 11. Yun na. Natanggap ko na yung message kay Sister Ending na natulog na raw. Na gumaling na lahat ang sakit niya, wala na siyang naramdaman. Praise the Lord! Rested in his labor sa physical. Dali lang. Ang bilis lang ng panahon. At least, nagsisi siya ng buong puso. Praise the Lord! Kasi nagtaka ako, hindi nakakarating dito. Nalipat pala sa malayo na area dahil sa trabaho ng mga anak. Okay. Kaya, magsikap ang bawat isa. It is our obligation to comfort the family, to bring them back to active children of God. So, pray natin ngayong gabing ito, isali natin yan, ang service bukas doon sa haya ni Brother Piling. Actually, Brother Piling served as a pastor, as a missionary in the holy place. Bunga niya yung Chumbukan. Siya yung nag-open dyan. Praise the Lord. Panahon niya yan. During na-assign din siya sa Chumbukan. Dito banda saan yun, May? Rizal. Na-assign siya sa Rizal. At yung anak niya sa Sister Nelly, tsaka yung na-save doon na mga sumambot, nagpatuloy yan. Meron pa rin siyang ala-ala sa paglilingkod kay Jesus. Lang yan, nagbaba, hindi dahil nagkasala siya. Yung kanyang pamumuhay na palayo masyado doon sa Tigaw. Nagpaalam talaga siya ng sabi ko, well, discretion mo yan, di kita maano. Dahil marami pa siyang anak at datay maliliit pa. Sabi ko, no problem, basta patuloy lang kayo. At least, si Brad Piling, by the grace of God, died in the hand of Jesus. Kaya, to God be the glory. Let's praise the Lord dahil kasama natin si Jesus Christ. At na-realize natin ngayon na marami tayong dumaan pagsubok sa buhay. Kung wala yung counselor na yan, ayawan ko lang.
kung ngayon, nandito pa ba tayo sa Kanya. Kaya, to God be the glory. Praise the Lord. Hallelujah. We have to praise for that child that was born, which name, Wonderful Counselor. Nakinabang tayo sa Kanyang mga counsels. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.